Muling naging usap-usapan sa buong bansa ang paglabas ng kauna-unahang 3,000 piso commemorative banknote sa kasaysayan ng Pilipinas. Maraming netizens ang nagulat at napareact nang kumalat sa social media ang mga larawan ng naturang banknote na inilabas bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-125 anibersaryo ng Korte Suprema ng Pilipinas. Ayon sa mga opisyal na impormasyon, ang espesyal na banknote na ito ay inilabas upang kilalanin ang mahalagang papel ng hudikatura sa pagpapanatili ng batas, hustisya, at demokrasya sa bansa sa loob ng mahigit isang siglo. Tampok sa harapan ng 3,000 piso banknote ang larawan ni Chief Justice Cayetano Arellano, ang kauna-unahang punong mahistrado ng Pilipinas, na nagsilbing simbolo ng matatag na pundasyon ng sistemang panghukuman ng bansa. Bukod sa larawan ni Cayetano Arellano, makikita rin sa disenyo ng banknote ang makasaysayang gusali ng Korte Suprema at iba pang simbolo na nagpapakita ng kahalagahan ng batas at hustisya sa lipunang Pilipino. Kapansin-pansin din ang kakaibang disenyo nito dahil isa ito sa mga iilang banknote sa bansa na may modernong vertical o patayong layout, dahilan upang mas lalo itong mapansin ng publiko. Sa likod naman ng banknote ay makikita ang rebulto ni Lady Justice, na kilala bilang simbolo ng patas at walang kinikilingang pagpapatupad ng batas. Nakatampok din dito ang listahan ng mga naging Chief Justice ng Pilipinas mula noong itatag ang Korte Suprema hanggang sa kasalukuyan, bilang pagkilala sa kanilang naging kontribusyon sa kasaysayan ng hudikatura ng bansa. Kasabay ng paglulunsad ng 3,000 piso commemorative banknote ay ang pagpapakilala rin ng 125 piso commemorative coin. Ang numerong 125 ay sumisimbolo sa ika-125 taon ng Korte Suprema, na itinatag noong taong 1901. Ang coin na ito ay inaasahang magiging mahalagang koleksyon para sa mga numismatist o mga collector ng mga bihira at espesyal na pera. Dahil sa kakaibang denominasyon nito, maraming Pilipino ang nagtatanong kung maaari ba itong gamitin sa pang-araw-araw na transaksyon. Ayon sa mga awtoridad, ang 3,000 piso commemorative banknote ay legal tender, ibig sabihin ay maaari itong gamitin bilang pambayad sa mga transaksyon sa loob ng bansa. Gayunpaman, dahil sa limitadong bilang ng inilabas na mga banknote, inaasahang mas pipiliin ng marami na itago ito bilang souvenir o koleksyon sa halip na gastusin. Samantala, patuloy namang nagbabahagi ng kani-kanilang opinyon ng mga netizens tungkol sa bagong commemorative banknote. May ilan na humahanga sa makabagong disenyo nito at sa kahalagahan ng mensaheng dala nito, habang may iba naman na nagtatanong kung bakit kinakailangan pang maglabas ng bagong denominasyon ng pera. Sa kabila nito, hindi may kakailan na naging sentro ito ng usapan sa social media at isa sa mga pinaka-trending na balita sa kasalukuyan. Sa ngayon, marami ang naniniwalang maaaring tumaas ang halaga ng naturang commemorative banknote sa mga susunod na taon dahil sa pagiging limitado nito at sa kahalagahang historikal na kinakatawan nito. Para sa mga collector, ito ay hindi lamang isang piraso ng pera kundi isang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas na maaaring maging mahalagang pamana para sa mga susunod na henerasyon. Ano ang masasabi mo sa bagong 3,000 piso commemorative banknote ng Pilipinas? Karapat-dapat ba itong maging bahagi ng kasaysayan ng ating bansa? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section at huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa mas marami pang balitang napapanahon.